Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dubleng panggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Almeida. At patuloy pang pag-alala na iwan turo, beloved Pastor Lina si Almeida. Maging sa lahat ng mga beloved preacher. Maging sa mga beloved church din, maging sa inyo pong mga minamahal kong kapatiran. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay pinagpala naman po para pasalamatan mahal Panginoon dahil talagang tunay na ang lahat pong mga tinawagan mahal Panginoon sa gawain nito, tunay na marami pong talagang patutuo sa buhay niya. Kaya aking pinasalamatan mahal Panginoon dahil pinagpala naman akong para papurihan pasalamatan mahal Panginoon sa gabi ito dahil talagang kahit na ako po ay natatakot na pagka sinabihan na magpasalamat, ayoko na po talagang magtanggi. Tatunay po talaga. Talagang may paalala sa akin ang mahal na Panginoon. Kaya ako po nagpapasalamat sa gabi ito. Tunay na napakabuti kan mahal Panginoon dahil kung hindi ko nakilala itong gawain ito, masasabi ko talagang walang pag-asa ang buhay. Dahil talagang balikan ko lang po ang aking buhay kan mga panahon po na talagang hindi ko pa nakikilala itong gawain ito. Napakagulo po ng buhay ko dahil sa mga makasanlibutan na gawain. Talagang nandyan po pero naalala ko sa ngayon na tunay ang mahal po noon talagang siguro sabi ko kung susulat ang mga dinaanan ko po, ang mga problema. Grabe po. Kaya talagang kan mga panahon po ako po ay talagang maraming naisip na talagang magkakasala ko sa mahal Panginoon. Kaya ako po nagpupuri, nagpasalamat dahil tatunay po kan mga panahon nagbanta po kung pumatay ng tao. Dahil sa ang aming lupa ay sinasakop. Pero yan po ay binantayan ko na kan mga panahon po. Talagang papatayin ko talaga yung kumuha ng aming lupa na hindi na kami nakatutungtong dyan dahil pinagbabantaan kami papatayin. Sabi ko sa aking tatay, ako na lang sabi ko, tay, papatay niyan. Total naman sabi ko, binata naman ako. Kaya, pero sa lahat ng mga pag-iisip ko na hindi kalugod sa mahal Panginoon, talagang ako po ay hindi yun natuloy, kaya napakabuti kan mahal Panginoon hanggang sa ako po ay dinaanan kan mga, sabi nga ngayon, mga pulang araw. Pinagbibinsir nila ako para makasama sa kanila. Ang sabi ko naman, ayaw ko kasi mahirap sabi ko ang buhay sa bundok. Pero sabi sa akin ay hindi niya mahirap. Ibigyan ka niya namin ng buwanan, 1.5 ba niya isang buwan, sumama ka lang sa amin. Hindi po ako talaga pumayag, kaya lumayas ako sa amin. Sabi ko sa akin, tatay, aalis ako rito dahil talagang masama, sabi ko, ang mangyayari. Araw-araw nandun sa amin ang mga sinasabi namin na sa ngayong pulang araw ang tawag. Kaya ako po ay umiwas at nakarating na rin ako punta sa Naga. Diyan na po ako ay nagka-asawa at talagang diyan po ako ay medyo nababad sa bisyo. Nasabi ko nga ang talagang ambisyo ko ang hindi ko maiwasan, lalo na ang pag-iinom, talagang paninigarilyo. Nasa akin lahat yan. Kaya masabi ko ang lahat na bisyo ng lalaki, yan po ay dinaanan ko na. Kaya parang hindi ko dinaanan pagpatay ng tao. Kaya napakabuti kan mahal Panginoon na tunay po na sa pamagitan kang mga problema sa dako ng Naga, ang mga karamdaman ng aking anak, palagi kami pabalik-balik niya sa BMC. Sa katunayan po, 2 anak ko na kinuha kan mahal Panginoon. Kaya masasabi kong maraming problema, maraming pagsubok, pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Kaya napagtagumpayan ko ang mga pagsubok at paalala kan mahal Panginoon. Tunay na po na sa pamagitan ng kahirapan, problema, ako po ay nakarating sa dako ng dito na, sa dako ng gawa. Kaya
Ako po nagpasalamat dahil sa pamagitan po ng krusada. Ako po ay parang nagtingin-tingin lang ba? Dahil talagang sabi ko, ano daw kaya ito? Dahil kan mga panahon po, palagi ako nasa Plaza Quezon. Doon palagi ako na papakinggan ko yung mga salita kan mahal Panginoon. Kapuas-puas mamaya nagsasalita sa mga Bible, pinag-aaralan nila. Pero pagdating ng medyo matagal-tagal na, may mga filosofiya na. Isa ako hindi maganda ito. Dahil sabi ko, parang wala sa kanila ang ano. Ito naman na born again, maraming ano sa akin. Sabi ko, yan mga, hindi ko po yan tinatanggap. Kaya talagang baging itong Muslim, gusto pumasok ako dyan, maging Mormon. Sa Iglesia ni Cristo, dyan ang talagang natakot ako dahil pagpasamba ko, pag-uwi ko sa amin, nanagay po akong malaking tao ang sinasakal ako. Kaya sabi ko, nakakatakot pala itong gawain nito kan Jesus, kan Iglesia ni Cristo. Kaya ako nagpasalamat sa gawain nito, tunay po. Dito sa gawain kan ako po ay tumanggap at nagpabautismo. Tunay po na ako po ay nagpala dahil ang lahat pong bisyo ay yan po ay inalis kang mahal Panginoon. At praise the Lord. Maraming salamat sa mga kalakasan na binibigay kang mahal na Panginoon sa mga pag-iingat, maging sa mga pagsubok. Tunay po na talagang hindi natin maiwasan. Kaya ang bagyo na dumaan, sanay na ako, sabi ko sa bagyo. Bahala na, sabi kan mga iba dyan, ay nakakatakot na yan. Sabi ko, ang may hawak ng bagyo, walang iba ang mahal na Panginoon. Anghel, sabi ko, ang sinusugo kan mahal Panginoon, tagahawak ng bagyo. Kaya sabi ko, kung hindi sa atin pupunteriyahin kayang kabigong kang anghel yan. Kaya tunay po na ang mahal Panginoon, talagang siya po ay, sabi ko, ang pag-asa natin sa mahal Panginoon. Kaya napakabuti kan mahal Panginoon na sa gawain nito na talagang kahit na medyo mahinang utak natin, pero nandiyan po ang gawin kan mahal Panginoon. Kaya dito ako pinagpala sa gawain nito sa patuloy lang pong paglilingkod. Tunay na dito ako pinagpala. Kaya pati ang galit ko, dito na po naalis. Kan mga panahon po, hindi mo ako mapagsalita na medyo masakit. Wala na. Sabi ko, nagtataka ko, bakit naalis yung galit ko? Na kung minsan yung mga anak ko, minsan sinasalitan akong medyo masakit, pero baliwala sa akin. Katulad kanina, bininta ko yung baboy ko dahil may baboy akong inahin. Ngayon, naghihintay na ako dahil sabi ko buntis na siguro yan. Yung sa kwintada, ngayong katapusan, mga anak, sabi ng mga anak ko, hindi naman baga pa ito buntis. Sabi sa ako ng manugang ko, buntis yan. Sabi ko, mabuti pa ibenta ito. Para sabi ko, itong baboy na ito hindi kaloban. Dahil inaasahan kong pagpalain ako na siyempre, pag nanganak ang baboy tayo, pag mayroon ang mahal na Panginoon dyan. Halimbawa sa 10%, sabi ko kung mga nagsan 10, di may isa. Ang mahal na Panginoon dyan. Kaya siguro, talagang kaisipan ng tao, siguro talagang masasabing iba ang kaisipan kan mahal Panginoon sa atin. Kaya yan ay bininta ko. Ngayon naman, nagsalita naman aking anak. Pero tinanggap ko dahil talagang medyo mali ako. Kaya masasabi ko talagang ang kalaban talagang palaging nakapaligid. Pero mabuti dahil tayo may takot sa mahal Panginoon na tunay na binibigyan tayong kapayapaan. Kaya ang lahat ng pagpapala galing sa mahal Panginoon. Kaya ang kapurihan po, kapasalamatan tanging sa Panginoon po lang.